protekta sa buhay ni Agent Morales. So ito yung nakakalungkot. Alam nyo, minsan magtataka ka, may batas ba? Di ba? May batas ba? Yun po eh. Hindi, sasabihin lang, meron naman. Yung patungkol doon sa mga kagayang nasa sitwasyong ganyan, may batas bang ginawa ang gobyerno na meron bang agency na namamahala sa ganyan? Meron naman. Iasan sila. Di ba? Malinaw yung Republic Act 6981 eh. Di ba? Witness Protection, Security and Benefit Program. Yun eh. Kung baga sa meron ba talaga? Parang iba yung tinititigan, iba yung tinitignan, di ba? Parang hindi fair, Kung baga sa taong bayan, kayo mismo, mga netizens, kayo mga nandito ngayon, maiko-compare ninyo, kung gaano magtrabaho ang ating pamahalaan, di ba? Sino ang may pagkukulang, di ba? Sino yung, kasi para saan lang, para kanino lang ba yung benepisyo na nakalaan sa taong bayan? Kaya nga, sir. Para kanino? Diba? Kaya nga, what's the point na magkaroon tayo ng legislative branch na kung saan gumagawa ng batas, nag-aamyenda ng batas para sa Pilipino, para sa ating bayan, pero yung mga batas na mga maaayos na batas na dapat ay ipatupad para sa isang katulad mo na nasa peligro ang buhay, wala silang ginagawa. So what is the point na magumasos tayo ng billions, trillions of money dan sa mga, sabi ko nga, mga jutang ginemes ng senador at kongreso, na itong mga batas na ginawa nila, ayaw nilang ipatupad dahil ang isa sa mga dahil ikaw lamang ay nagtestigo na ikaw ang pumirma doon sa dokumentong yon na si Marcos Jr. na presidente ngayon ay isang bangag. Gaano kalungkot, gaano ka dilim ang meron ang Pilipinas? Yun eh. Kumbaga sa sabi nga, ano pa ba ang aasahan natin, di ba? Na ganito yung nangyayari sa atin. Di ba? Kung di pa tayo magsasama-sama, kung di pa tayo magkakaisa, talagang wala. Pero, alam niyo sa totoo lang, itong mga nangyayari, na sa ngayon, nagkakaroon ng, kitang-kita naman, nagkakaroon ng progression. Hindi gaya talaga dati na walang pakialam ang tao. Ngayon, ang mga tao, lalo na ang mga netizens, talagang nagkakaroon ng active participation. Yeah. Talagang hindi, kumbaga sa talagang nabo-voice out na nila yung kanilang, yung damdamin nila at nakikiisa na sila, nakikipagpalitan na ng kuro-kuro. Dati walang pakialam, di ba? Yes. Bahala kayo dyan. Ngayon, hindi. Meron na silang pakialam. Talagang nagmamanifest naman. Kaya, isa yan doon sa ikinatatakot ng kasalukuyang administrasyon dahil nga sa nakikita nila na ang tao ay gising na. Gising. Ang tao talagang nagre-react Nagre-react na eh. Kaya nga, doon sa, nasusundan ko nga yung ginagawang, pagharang doon sa maisog, Maisog, kaya ginagawa nila yun. Oo, indicator na nagkakaroon ng paranoia itong nasa administrasyon. Kasi pagsara sa SMNI. Kung ito, hindi sila paranoid, hahayaan lang nila kasi karapatan naman ng taong bayan. Sige, hayaan mo sila magsisigaw dyan. Sige, hayaan mo yun. Matatapos na mag-uuwian din sila. Pero, ang kinatatakot nila, lumaki. Kasi yun yung, may president nangyari na ron sa, di ba? Doon sa matandang Marcos Di ba? Kaya yun yung isa ron sa, personal ko lang opinion at walang halong politika, maaring ito yung kinatatakot talaga nila. Na talagang tuluyan na magkaisa ang taong bayan, magalit sa kanila at pwersahan silang paalisin sa Malacanang. Yun sa akin, opinion ko lang naman. Sir, yun nga ang nakikita naman ng taong bayan. Yun na lang yung paggurgor sa live nila DZAR, nila Admar at nila Attorney Trixie, yung paggipit sa SMNI at sa iba pang mga vloggers. Si Joey, shout out kay Joey dahil, Joey, thank you for helping also, Jonathan Morales. Si Joey Cruz. Joey Cruz. Then, yung ako sa pag-take down ng 2 Facebook page ko. So, kitang-kita na
talagang napaparanoid na sila at naaalarma sila sa boses ng taong bayan. Tama po kayo kung ito'y mga walang silbi ang pinagsasabi ng taong bayan at kung sila ay gumagawa ng tama, wala naman pong saysay yung mga pinagsasabi natin kung Tama. ito ay hindi Tama. totoo. Kasi Tama. mas maniniwala ang tao, sabi mo nga, matatalino ang mga tao, alam nila mag-assess kung ano yung totoo, kung sino yung bangag. So, ito sir, question. Maraming sumasawsaw po sa issue mo. Okay? Maraming sumisira. May naisip sumasawsaw, gusto kong sirain. At isa dito si Ping Lacson. Okay? Ano ang masasabi mo dito sa eksena niya? Oo. Alam nyo, wag na nating patulan yan at mukhang gusto lang umangkas sa issue para maging magtatakbo sa relevant sa senador. Fidelix. Mukhang gusto lang akong gamitin para sa kanyang political comeback para mapag-usapan siya. Mukhang kulang lang yan sa pansin. Kulang sa pansin, okay. Wala nang round So, 2. kulang lang sa pansin. Tama na yung round 1. Wala nang round 2. Okay. Okay, kasi ang i-highlight natin dito talaga yung pagiging bangag ng ating presidente ngayon based doon sa report, okay, na iyong pinirmahan. Sir, iniugnay ka rin nila na parang inuugnay ka rin sa sa Duterte. May mga ganun din na ito daw ay yun na nga sir, nakakatawa na kaya mo daw ginawa ito dahil ito'y nakaplano na, dahil ito si Duterte's, parang mo sila alam mo, itong sa totoo lang, itong mga taong nagbibintang sa inyo, dapat ako yung pagbintangan nila Well, si pinagbibintangan naman nila, walang ikinalaman kayo dito. Kaya nga lang kayo lumabas because of me dahil in-expose ko. So, but anyway, can you comment about it? Alam, sa totoo lang, kung yung pakikipag-ugnayan kay dating Pangulong Duterte, wish ko lang na makilala itong matandang dating Pangulo na pero wala hindi ako na bigyan ng pagkakataon na magkaroon ng professional relationship sa kanya. Sayang kasi kung Pero nagkaroon na-meet mo ba siya, sir? Sorry. Dati. Okay. Dati. Naka-attend ako doon sa BACC summit on Nandiyan sila. Alam ni Boy Evangelista yan. Alam nila Cory Aquino yun, yung Cory Quirino. event. Cory Quirino. Yung event noon sa PICC. Bali, dalawa nga yung na-attendan ko noon Isa yung sa Sheraton Hotel, tapos next year, yung doon sa yung sa PICC. Pero yung huli, yung pinaka parang closing, dumating siya Siguro dahil yung BACC, naman. Pero sa amin naman, panay NGO Kasi ako, as chairman ng Anti-Drugs Advocate, Laban ng Pamilyang Pilipino, hindi lang naman ngayon ito 2014 pa kami na-establish. Sa katunayan yan, sila Secretary Abalos, mga nakakasama ko nung araw yan, na sa organization niyo. Oo. Anti-drugs. Marami naman din na na ako mga nakasama na mga nasa gobyerno panahon ni Pinoy, panahon ni GMA, panahon ni Pangulong Duterte, pero lang yun, para doon sa NGO lang. Pero maliban doon, wala Wala sabi mo kanina, putol kita doon tinanong kita na kung na-meet mo si Pangulong Duterte. Sabi mo kanina, sayang nga Ano ibig sayang, hindi. Kung baka sa sayang, na-meet ko siya, dahil siya yung speaker. Nakita ko siya. Nakita ko. At hindi ko naman, kasi sa akin, sino ba ang karangalan ko, makaharap yung mga nagiging presidente. Dahil malaking bagay, Siyempre, parang artista yan. Yes. Pero yung makatrabaho, hindi Wish ko lang. Kagaya rin ako nung... You'll never know, sir. Ganun. You'll never know kasi baka nanonood si Pangulong Duterte, namomonitor niya dahil, retired na siya ngayon, pero you'll never know. Ultimo nga si General Santiago, nagpunta pa ako sa bahay dyan Kaya nga, sabi nga nung presidente ng anti-drugs, di ba, Chairman, nagpunta tayo sa bahay niya, di ba, hinihinging niya nga yung kopya ng folder ni BBM. Ngayon ko lang dito nabanggit. Si General Santiago. Sabi nga, Jonathan, kayo ba yung nagtrabaho kay Bongbong? Sabi ko, yes, sir. Panahon ko ba yun? Hindi, sir. Sabi ko, panahon ata ni Jal Gutierrez na yun. Meron ka ba kopya?
Wala, sir eh. Nabibigyan mo ba kahit kopya? Sabi ko, sir, nasa IIS yun. Wala na ako kasi sa PIDEA doon. Ano yun? October 2014, kung di ako nagkakamali. Mga 1 week before, bago yung Walk Against Drugs. May litrato kami nila Secretary Armalos. Mayor pa lang siya noon. Kaya hindi siya umaten. Hindi siya umaten ng Walk Against Drugs. Siguro nagtampo sa akin yan. Sabi niya, madali naman PR-an yan si Bongbong eh. Okay. Teka, wait. So si General Santiago, yung parang nag-uulyanin din doon sa Senado, pumunta sa bahay mo. Pumunta kami sa bahay niya. Pumunta kayo sa bahay niya. Hiningi yung namin folder. siya. Oo. Okay. Doon kami sa dining nila, yun. Kaya nga, So hiningi na yung folder. Humihingi siya ng kopya. Kopya. Humingi. Tapos nagbangmaangan siya doon sa Senado. Siguro, may tampo siya. So, gusto ko lang linawin sa taong bayan. So, humihingi siya ng copy, ng folder na kung saan nandoon ang pangalan ni Marcos Jr. na allegedly sumisinghot ng white powdery substance. So, parang I just realized right now, ba't siya humihingi? At sabi mo kanina, na PPR-an. Ano ba ibig sabihin ng PPR-an? Madali naman PR-an niya, mabait yan. PPR-an yung hihingian ng parang ang ano niya, yun ang anuhin niya, madali naman PR-an yan eh. Mabait daw. So para sa kalaman ng mga kababayan natin, when you say madaling PR-an yan, ipipr na, kunyari, ito si Bongbong kaharap ko, sir, ito, nakalagay ka dito, baka mahina ang 20 million dito para punitin ko na to. Hindi ko alam kung ano yung ano niya. Kaya nga, nung nandun siya, nagmulunga kami noong kasama kong presidente ng anti-drugs. Sabi, di ba chairman, yun yung ano, yung pumunta tayo sa bayan, humingi ng kopya ng folder. Kaya, wala. Siguro, no, ito yung purpose niya, kaya sinisiraan niya ako. Sa akin, wala naman. Hindi ko alam kung paano. Kasi, being, former Director General ng PIDEA, at ayan, nakakasama ko naman talaga dyan sa, dati sa Green Hills, pagka naglalakad-lakad ako noon. Kaya siya mismo nag-recruit sa akin. Ayaw ko nga sana ikwento ito, kaya lang, din, siguro, dapat din malaman ng taong bayan. Ito si General Santiago ang nag-recruit sa'yo para pumasok sa PIDEA? Siya, personal. Personal siya nag-recruit sa akin. Nagtataka nga ako, bakit sabi ko, ba't galit sa akin to? Kasi nung dumating ako sa PIDEA, ang nangyari, yung boss ko na galing ng NICA, meron sa akin binigay na trabaho. Imbestigahin ko raw yung chemical factory na ito yung parang service provider ng mga, ito yung nagde-destruct ba ng mga drugs, yung mga, ng mga chemicals. Parang merong anomalya. Alam nyo, nung nag-ocular inspection ako doon, parang ang kasama ko doon, parang kung di ako nagkakamali, parang si Curioso o yung isang empleyado rin. Parang kung di ako nagkakamali. Siyempre, picture-picture kami roon, nag-ocular kami roon sa, sa, yung Green Planet pa yun. Parang green, basta may green eh. Green Ngayon, nung makarating sa kanya na siguro sinumbong na, sir, nag-iimbestiga si Morales doon sa green, doon sa service provider nga ng PIDEA. Pinatawag ako niya, pinagmumura ako. Puta na, Jonathan, parang sasaksakin mo sa likod. Na ganyan, wala ka utang na loob. Nagulat ako. Sabi ko, bakit, sir? Anong ginagawa mo rin sa Valenzuela? Ganito, ganyan. Sabi niya, ganyan. Sabi ko, sir, inutusan ako ni Director. Hindi ko nababanggitin yung pangalan ng Director ko kasi mamaya ganyan. Putang ng mga traitor kayo. Yan, gago yan. Taga-Nika yan. Gago yan. Sabi niya. Gago. Tapos napakamot ako sa ulo kong kalbo. Sabi ko gano'n, parang naano ko. Tapos ginausap ko yung boss ko, sabi ko, sir, kuryente naman pala itong binigay niyo sa akin. Bakit? Napagalitan ako ni DJ. Ewan ko kung pinatawag din siya, na-ball out din siya. So sa madalit sabi, nalaman ko rin, na alam naman din ng PIDEA press corps yan eh, at saka ng mga nalaman ko na yung subject for distraction, parang ginawang pera at merong nakinabang. Ito yung time niya. Kaya nga sabi ko, dapat ito yung yung mga pumuputok na kaya lang,
Sabi ko, ang problema kasi noon, hindi ko nabuo yung kaso eh. Hindi mo Pero nabuo kasi pinatigil. oo, yun yung istorya noon. Na Teka, sir. meron Go ahead. na-convert na pera. Kaya ito, merong violation ito sa Anti-Graft Corrupt Practices Act. Kaya ganun na lang siguro itong nervous nito na nitong matanda na ito na hindi ko naman sana papatulan. Sabagay, ako naman din siyang talaga kaya hindi na nga ako kumibono eh. Yeah, doon sa hearing. Kaya lang, para naman, wag naman sana magmalinis. Wag naman sana magmalinis. Kasi ibig sabihin, marami naman din siyang utos na, na hindi tama. Kaya sabi ko, hahaba itong Senate investigation na to kung kaya nga, hindi ako nagtataka kung bakit inireklamo rin siya ng mga empleyado ng Dangerous Drugs Board. Kasi yung dun sa nangyari doon sa chemical yung service provider ng PIDEA nagde-destruct ng mga ebidensya. Sa pagkakaalam ko, mga empleyado rin yung mga ng PIDEA yung nagpadala ng ng mga report ng mga reklamo Yun, So, ibig sabihin, na-analyze ko yung kwento mo, na si General Santiago na nag-testify sa Senate hearing, sinisiraan ka. Tapos now, a few minutes ago, na-reveal mo na minsan, sometime in 2014, ay humihingi siya ng folder. Oo. Humihingi sa kopya. Tinanong niya ako kung kami ba yung nagtrabaho diyan kay Bongbong. Marcos. Sabi ko, yes sir. Panahon ko ba yun? Hindi sir. Ano na yun? Si DG, wala na ako sa PIDEA noon. Tapos sabi niya, pahingi naman ako ng kopya noon. Sabi niya gano'n. Sabi ko, sir, nandun sa IISU, kay Francia pa nga, sabi ko. Yeah, alam ni Percy yan Alam nung kasama ko. Dahil dalawa kami nagpunta sa kanya sa bahay. So sabi niya, bait naman yan si pwede yung PR-in Sabi niya gano'n, PR-in na lang natin, parang gano'n. Sa akin naman, wala yun, hindi naman Tapos, hindi ko na bigay sa kanya, siguro nagtampo, hindi siya umattend doon sa Walk Against Drugs. Okay. So, paano mo nga ibibigay sa kanya? Wala nga sa'yo, di ba? Wala. Kasi, feeling ko, ito naman ito mga palangga ko, kasi yung folder na yun, yung dokumento na yun, kasama nga yung 5 pictures na sinasabi mo. So, malamang sa malamang, yung 5 pictures na yun, nandoon sa informante ko na nagbigay nung paunang, actually 3 dokumento. So, but anyway, maybe one day, ibigay sa atin ang ating puting ahas, yung nagbigay sa akin ng dokumento na yun. Pero, gusto ko lang ipakita sa mamamayang Pilipino na yung sumisira sa'yo, sila yung mga may interest na magkapera. Para sa akin to, hindi po galing sa word nyo. Like, sabi ni General Santiago, padaling PR-an. So, yung mabait naman daw. Pwede naman PR-an. PR-an. It's like saying, madaling pagkaperahan siguro. Baka sounds like madaling pagkaperahan. Akin lang po yun. Doon sa analysis ko sa kwento. And then, merong isang operation na pinatrabaho sa'yo, then pinatigil. So, may mga reports na maaaring nagkapera din o naging pera yung reports na yun dahil hindi natuloy. So, it's so sad na ang mga taong gobyerno, PIDEA pa lang, wala pa tayo sa ibang ahensya ng gobyerno, they're not there to work for the betterment of the country, but kung paano gipitin ang mga mamayang Pilipino, paano sila kumita, paano nila I don't know, anong words pa ba ang pwede nating i-describe sa mga ito? Lahat po, namura ko na sila. Lahat ng masasakit, ibinato ko na sa mga taong ito. So, we are like, more than 18,000 lives of viewers right now, no, sir? Ano ang gusto mong malaman ng tao sa darating na May 20 mong 4th Senate hearing? By the way, si Ochoa, di ba? Si Ochoa yata darating na or kung si Kumar darating man. Pero I believe pinipigilan niya ni Lisa Araneta Marcos. But ano yung expectation mo sa May 20? Wala. Ang ko lang naman, yun pa rin. Si Jinggoy uli, baka tirahin ka na naman. Baka pare-pareho. Ganun pa rin yung atake.
Oo, pero sa akin naman, ang maipapangako ko, ano, maisasabi ko lang sa taong bayan, na ako ay hindi tumatanggap ng suhol, hindi ako nagpapasuhol, at kailanman hindi ako kayang suhulan. Yun lang. Kaya yung kung paano niyo po ako tinanggap, pinagkatiwalaan, sinuportahan at minahal, yun po yung ano no, kung ano po yung paninindigan ko nung una, ganun po rin hanggang sa matapos itong hearing na ito. Yeah. Sir, kasi hanggang ngayon, ang dami pa rin talaga nagme-message sa akin, no, na ikaw ay matagal ka na talagang, advocacy mo na talagang labanan itong mga tiwali sa PIDEA, sila Fran, sila Kakdak, ang daming mga articles, ang daming mga TikTok, mga short clip, na talagang noon pa lang, nakikipaglaban ka na mismo sa gobyernong iyong pinagsilbihan. Saan ka humuhugot? Ano yung motivation mo na you're just, sabi mo nga, isang simpleng mamayan ka lang, di ba? Saan ka humuhugot na parang ako din to diba? Na nilalabanan ko ang makapangyarihang bangag. Ikaw, before pa ako lumaban, nandiyan dyan na, may Morales na nilalabanan ang bulok na sistema ng PIDEA. Saan ka humuhugot ng motivation o ng tapang? Alam nyo, magmula po nung nangarap ako maging isang alagad ng batas. At nung maging isang alagad ng batas, na ipangako ko na po sa sarili ko na ang ano ko sa Diyos, na patuloy mo akong gamitin sa sarili mong kaparaanan. Patuloy mo akong gamitin maging tagapagdala ng iyong tabak. Para na rin doon sa mga taong patuloy na naniniwala at nananalangin sa iyo. Ito yung mga tao na walang lakas sa lipunan. Yun po Kumbaga, kung paano ako nagtrabaho sa PIDEA, na pinangarap namin na sa halip na yung maliliit, doon kami sa taas. So dito sa advocacy ko na ito, hindi yung nasa maliliit lang sa lipunan na nagpapasasa sa tungkulin, kundi dito tayo doon sa taas, doon sa kumokontrol. Ito po yung talagang gusto kong gamitin ako ng Diyos para sa kanila. Sir, kung meron kang pinagsisihan bilang isang alagad ng batas o sa pagpasok sa PNP, pagpasok sa PIDEA o pagpasok sa gobyerno, ano yun? Yung pagkakulang ko ng panahon sa pamilya ko. Wow. Oo nga naman. Kahit Kasi sino yata. Lahat talagang binuhos ko na Kumbaga sa mayroon akong maiuwi na na pera para sa bahay, para sa mga anak. Pero nauuwi doon sa pambayad sa abogado, pambayad sa kaso, sa piyansa. Ganun Ganun yung nakakalungkutan. So kung maibabalik lang po ba, kung maibabalik lang natin, nanaisin mo pa rin magtrabaho sa PIDEA o sa PNP o sa gobyerno? Kung loloobin ng Diyos, sunod lang po ako Kung ano po yung plano ng Diyos sa akin. Wow. Ano yung nakita mo o natutunan mo bilang isang lingkod bayan dito sa journey na ito? Yung matuto tayo na ipatupad yung tunay na batas. Protektahan natin ang mamamayan, lalo na yung mahihina. Kung meron po kayong kapangyarihan ngayong araw na ito, parang Miss Universe question, Kung meron kayong kapangyarihan para baguhin ang Pilipinas ngayong araw na ito, paano mo gagamitin yung kapangyarihan na yon para mabago mo ang sitwasyon ng Pilipinas? Ipapakulong ko lahat ng bumababoy sa sambayan ng Pilipino.